Naranasan mo na bang humiga ng tahimik sa dilim? Nakadilat ang mga mata, mabigat ang dibdib, hindi makapagsalita kahit isang salita sa kahit sino. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil nasanay ka ng dalhin lahat ng bigat ng hindi umiimik. May mga sakit na walang pangalan, may mga sugat na hindi dumudugo. Patuloy ka pa ring pumapasok sa trabaho, ngumiti, gumagalaw, pero sa loob mo, parang may digmaang tahimik na walang ibang nakakaalam. At ang pinakamahirap ay hindi ang bigat mismo, kundi ang pakiramdam na mag-isa mong dinadala lahat to. Kung nandyan ka ngayon, para sa iyo ang video na to. Hindi para patahanin ka, hindi para sabihan kang lakas lang, kundi para bigyan ka ng kasangkapan na ginagamit na ng tao libo-libong taon na. Isang kasangkapan na tumulong sa mga tao makaligtas sa digmaan, pagkawala, pagtataksil, at kawalang pag-asa nang hindi nawawala ang kanilang kalma, kapangyarihan o dignidad. Hindi ipinapangako ng Stoicism ang kaligayahan. Ang iniaalok nito ay mas malalim pa, ang kakayahang maging matatag sa lahat ng panahon. Hindi nito itinuturo kung paano tumakbo palayo sa sakit, kundi paano harapin ito, daanan, at magpatuloy na parang bato sa gitna ng bagyo. Kung may sarili ka ngayong laban, huwag umiwas. Hindi nandito ang Stoicism para iligtas ka, kundi para ipaalala. Ang lakas na iligtas ang sarili mo, nasa iyo na mula pa noon. Una, ang sakit ay bahagi ng buhay. Hindi mo kasalanan. Hindi lahat ng nasasaktan umiiyak. Hindi lahat ng nalalaglag, bumabagsak. May mga sakit na pinipiling manahimik, gaya mo, gaya ng marami pa. Hindi nila ito isinisigaw, basta nalalampasan nila ang bawat araw. Parang araw-araw na laban sa hindi mo nga alam kung ano. Wala namang nakakakita, walang nakakarinig. Minsan, hindi mo rin alam paano ipapaliwanag. Kung nandyan ka ngayon, ito lang, walang mali sa iyong nararamdaman mo. Walang mali kung pagod ka, nabibigatan, o parang wala ka ng saya. Hindi ibig sabihin nun mahina ka o sira ka. Ibig sabihin nun tao ka, dumadaan lang sa pinakamatindi at pinakapait ng landas mo. Hindi hinihiling ng Stoic philosophy na tumanggap ka ng malamig at walang pakialam. Hindi rin ito sinasabing tigilan mo na ang maramdaman o masaktan. Ang binubulong lang nito ay ito. Maaari kang magpatuloy kahit lahat sa loob mo gustong sumuko. Hindi ka tinuturuan ni Stoicism na itanggi ang sakit, kundi huwag hayaang ang sakit lang ang maging kwento mo. Alam mo ba kung bakit may mga tao na nakakabangon pa rin pagkatapos ng mga hagupit na parang imposibleng lampasan? Hindi dahil mas malakas sila sa'yo. Natutunan lang nilang tanggapin na hindi laging patas ang buhay. Hindi nila pinipilit na lahat ng bagay may katuturan o laging maganda ang takbo. Hindi sila sumusuko, pero hindi rin sila nakikipaglaban sa realidad. Nakikipagtulungan sila dito. Natututo silang mabuhay kasama ng sakit ng hindi nalulunod dito. Tingnan mo si Ernest Shackleton, yung explorer na na-stranded sa Antarctica ng halos 2 taon kasama ang kanyang crew. Walang pagkain, walang saklolo, walang daan palabas. Hindi siya nagtanong, bakit nangyayari ito sa akin? Ang tanong niya, ilan sa kanila ang maililigtas ko ngayon? Yan ang Stoicism sa aksyon. Hindi sisihin ang tadhana, kundi makipagtulungan dito. Walang galit, walang awa sa sarili, puro tahimik at determinadong pagkilos. Pwede mo ring piliin yon sa sarili mong paraan. Sabi ng Stoicism, amor fati, mahalin mo ang tadhana mo. Pero hindi ibig sabihin nito na kailangan mong ngumiti pagdurog ang puso mo. Ang ibig lang sabihin, tigilan mo na ang pagtakbo mula sa nangyayari. Kasi habang tinatakasan mo, lalong lumalaki ang sakit. Habang tinatalikuran mo ang nararamdaman mo, mas lalo silang lumalalim, sabay biglang babalik ng mas maingay. Lumulubog na lungkot, hindi nagiging katahimikan, nagiging pagkabalisa. Kinikimkim na galit, hindi nagiging lakas, nagiging pait. Habang tinatanggi mo ang realidad, lalo kang nabubuo ng bitak sa sarili mo habang nagkukunwaring ayos lang. Tahimik, mabagal, pero masakit na uri ng pagdurusa. Pero kapag hinarap mo to, saka mo lang mababawi muli ang lakas mo. Kung ngayon, ang kaya mo lang ay mag-survive, okay na yon. Minsan, sapat na talaga ang makaraos lang ng isa pang araw
At yan pa lang, panalo ka na. Kasi bawat beses na hindi ka bumigay kahit walang nakakita, mas lumalakas ka kumpara kahapon. At baka hindi mo pa ito pinaniniwalaan ngayon, pero nangyayari na yan. Walang gustong maghirap, pero sa kakaibang paraan, ang sakit ang nagtuturo ng tunay na tapang. Hindi tapang para manalo, kundi tapang para magpatuloy kahit walang kasiguraduhan. At kung may kailangan kang panghawakan ngayon, ito na lang. Kahit ito, lilipas din. Pero hanggang hindi pa natatapos, pwede ka pa ring mabuhay, huminga, gumalaw, kahit isang maliit na hakbang lang. Pangalawa, kahit ito, lilipas din. May mga araw talagang ayaw mo na makarinig ng kahit anong payo ng lakas o tapang. Hindi dahil hindi mo kailangan, kundi dahil paulit-ulit mo nang narinig at parang wala namang nababago. May nangyayari sa loob mo, parang nakakulong ka sa kwartong walang labasan. Kung pagod ka, nalilito o bangag, hindi ako andito para sabihing, kaya mo yan o magiging okay rin. Hindi ko sasabihin yon kasi may mga pagkakataon talagang di magiging okay at walang makakasigurado kailan yon mangyayari. Pero may isang bagay na pinaniniwalaan ng mga Stoic at ako rin. Lahat ng bagay lumilipas. Kahit ito, hindi mo kailangan ng malaking gawain. Hindi mo kailangang gumaling o gumaan agad lahat. Ang kailangan mo lang tandaan, ang nararamdaman mo, gaano man kabigat, hindi yan ang kabuuan ng buhay mo. Parang mahaba-habang ulan lang sa hapon. Titigil din. Hindi dahil ipinagdasal mo, kundi dahil ganun talaga ang mundo. Sabi ni Marcus Aurelius, ang oras ay parang ilog ng mga pangyayari. Malakas ang agos nito. Kapag may dumaan, agad itong nawawala, may bagong pumapalit, at ito rin ay mawawala. Ang oras ay dumadaloy, lahat nagbabago. Yung akala mong sisira sa'yo dati, nalampasan mo. Si Edith Eger, isang survivor ng Auschwitz, sumulat sa The Choice. Pero mula noong sandali na yon, naintindihan ko na ang nararamdaman ko, gaano man kalakas, hindi nakakamatay at pansamantala lang. Hindi niya tinanggi ang sakit. Hindi niya binaliwala ang nararamdaman. Nakaligtas siya kasi naintindihan niyang hindi magtatagal ang lahat. At kung siya, mula sa pinakamadilim na lugar na nadaanan ng sangkatauhan, nakalakad ulit, kaya mo rin. Kahit maliit na hakbang lang. Ngayon, hindi mo kailangang paniwalaan agad, pero tingnan mo, hindi ba't may mga araw kang feeling mo hindi ka na makakalampas? Tapos, tingnan mo, andito ka pa, patuloy ka pa rin. Kahit walang nakakita, kahit walang pumalakpak, nagpatuloy ka. Yun ang pinakamahirap, magpatuloy kahit wala ka nang mahawakan. Wala kang kailangang gawin na malaki ngayon. Isang maliit lang, uminom ng tubig, tumayo't maglakad ng ilang hakbang, tumingin sa langit. Hindi para baguhin agad-agad ang buhay mo, kundi para ipaalala sa sarili mong, andito pa rin ako, gumagalaw pa rin ako. At kung ang mga salitang ito ay parang kaya mong bitbitin sa mga araw na hindi mo maipaliwanag kung bakit mabigat, huwag kang maglakad mag-isa. Manatili sa channel na to. Wala kaming milagro, pero meron kaming stoicism. Maliit na liwanag para makita mo ang mga susunod mong hakbang. Mag-subscribe kung gusto mong patuloy na maglakad kasama namin. Kung hindi, basta tandaan mo, hindi magtatagal ang pakiramdam na to at hindi ka mananatiling nakakulong dito. Pangatlo, unahin mo maging totoo sa sarili mo. Nakakagulat, di ba? May mga bagay tayong hindi kayang sabihin sa kahit sino, pero malinaw na nagpapatunog sa isip natin. Mas magaling pa tayong umilag sa nararamdaman kaysa harapin ito. Mas kaya nating tumahimik kahit nasa gitna ng madaming tao, kaysa pakinggan ang sarili sa gabi. Pero ang totoo, hindi naman sa pag-iisa tayo naliligaw, kundi sa ganito. Kapag tahimik na ang paligid, doon na pinakaingay ang boses mula sa loob. Hindi kinatakutan ng mga Stoic ang katahimikan. Ginamit nila itong salamin. At ang salamin, hindi nagsisinungaling. Noong isinusulat ni Marcus Aurelius, pinakakapangyarihang emperor ng Rome, ang kanyang mga pagninilay, hindi ito para sa audience. Walang magbabasa, walang social media, walang pumalakpak. Siya lang at ang tapat na usap niya sa sariling kaluluwa. Sinulat niya, maghukay ka sa loob mo. Doon ang balon ng ginhawa at lagi natitipon
kung hahalukayin mo lang. Walang payong mas totoo o mas makapangyarihan dito. Maghukay ka sa sarili mo at matatagpuan mo ang liwanag na hindi nauubos. Pero ikaw ang kailangang maghukay, walang ibang pwedeng gumawa niyan para sa'yo. Paano maghukay? Hindi mo kailangan magsulat ng malapilosopiyang essay. Kumuha ka lang ng papel at sagutin ng totoo isang tanong. Ano ang nararamdaman ko? At ano ang iniiwasan ko? Pwedeng mabago ng tanong na, yon ang araw mo, para mo lang binubura ang alikabok sa salamin. Hindi para hangaan ang sarili, kundi para makita sa wakas ang mga lamat na dahan-dahang kumalat. Balikan mo, kailan ka huling nagalit pero di alam kung bakit? Nalungkot pero di mo masabi kung para saan. Kapag hindi napapangalanan ang emosyon, sila mismo ang kumokontrol sa likod ng kurtina. Ang pagsusulat ang pagtanggal ng maskara ng mga yon. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, si Anne Frank, isang batang Hudyo na nagtago sa atik ng mahigit 2 taon, walang mapagsabihan kundi pagsusulat. Hindi para makahingi ng awa, kundi dahil ramdam niyang mababali siya sa katahimikan kung hindi niya mailalabas. Hindi yon gawa ng bata, kundi lakas ng disiplina sa isip, lakas na pinapahalagahan ng mga Stoic. Ikaw, sobrang dikit na ba ng buhay mo? Parang sasabog na lang? Ilang beses mo na bang naitanong, bakit parang walang nakakaintindi sa akin? Bago mo subukang intindihin ang sarili mo. Imbis na asahan mong mabasa ng mundo ang mood mo, ikaw ang unang pumasok sa sarili mong mundo. Magtanong, makinig, magsulat. Hindi para magpa-impress, kundi para maalala kung sino ka. Gawin mong regular ang pagsusulat, parang routine mo sa pagsipilyo ng ngipin. Kahit ilang linya lang, sa bawat araw matapos ang isang buwan, mapapansin mo ang pagbabago kung paano ka tumugon, paano mo pinapangalanan ang emosyon mo, at higit sa lahat kung paano ka makipag-usap sa sarili mo. Kasi kapag ang pakikipag-usap sa sarili ay naging natural na sayo, hindi ka na masyadong malulunod sa kaguluhan. Magkakaroon ka ng constant na kasama, ang rason. At pag natutunan mo na talagang pakinggan ang boses mo sa loob, may mas mahalaga kang marirealize. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa buong mundo. Minsan, ang katahimikan na ang pinakamalakas mong pahayag. Pero ang pagiging tahimik ay hindi ibig sabihin sumuko ka. Makikita mo rin yan. Kasi kapag pinili mo ng tama, ang katahimikan ay isa sa pinakamalalim na anyo ng lakas. Pangapat, ang lakas pwedeng tahimik lang. May klase ng lakas na hindi nakikita ng mundo. Hindi ito maingay, walang granding talumpati, at wala ring matitinding deklarasyon. Nabubuhay ito sa taong nakayuko sa manibela ng kotse sa isang bakanteng parking lot, pero maya-maya ay bababa rin at papasok sa trabaho na parang walang nangyari. Nasa mata rin ito ng sundalong bumalik mula sa digmaan na tahimik lang, walang kwento. Pero bawat kilos niya ay patunay na nalampasan niya ang hindi malarawan. Tinuro sa atin ng Stoicism ito. Hindi laging sigaw ang tapang. Minsan ang pananahimik ay hindi kawalan ng paglaban. Ito'y taglay na katalinuhan. Hindi ka tahimik kasi sumuko ka, kundi dahil natutunan mong huwag aksayahin ang lakas mo sa hindi karapat-dapat. Ang pinakapinong bahagi ng sarili mo ay hindi yung itsura mo sa harap ng iba, kundi yung loob mo, buo at hindi basag. Kahit walang nakakaintindi ng bigat na dala mo, puno ang kasaysayan ng tahimik na lakas. Isipin mo si Desmond Doss, ang American medic sa World War II na tumangging magdala ng armas dahil sa faith niya. Nilait siya, walang naniwalang makakaligtas siya sa giyera na walang baril, lalo pa makapagsalba ng buhay. Pero sa gitna ng madugong kaguluhan sa Okinawa, nailigtas ni Doss ang mahigit 75 sugatang sundalo, isa-isa, walang armas, walang yabang. Hindi siya nagtatalumpati, hindi sumulat ng memoir, hindi naghanap ng papuri. Hinayaan niyang ang katahimikan ang magsalita para sa kanya. Kung may laban kang nilalabanan ng tahimik, mas marami kang kapareho kay Doss kaysa akala mo. Hindi mo kailangan ng spotlight pa rapatunayan ang halaga mo. Kailangan mo lang ituloy. Kahit isang tao lang, kahit sarili mo lang ang hilain mo paalis sa pinakamadilim na lugar na alam mo. Tahimik, malinaw, paunti-unti. Kadalasan, inaakalang kahinaan ang katahimikan. Pero ang katahimikan ng isang taong natutong bumangon
ay hindi pagkatalo. Ito'y simula ng kakaibang klase ng lakas. Matatag, hindi matitinag. Subukan mo ito sa susunod na gusto mong magpaliwanag o sumigaw para maintindihan ka. Mag-pause. Sumulat, pero hindi para magreklamo. Sumulat ka para parang nagdodokumento ka para sa sarili mo, hindi para sa iba. Ganun mo sanayin ang composure mo. Ganun ka nananatiling may kontrol kahit gaano kagulo sa labas. Kasi sa huli, hindi ka nawawala sa katahimikan. Doon mo nare-reclaim ang autoridad mo. Hindi para magtago, kundi para maghanda. Hindi para pakinggan, pero para magsimula ulit. At darating ang panahon, marirealize mo na walang darating para iligtas ka. Busy silang harapin ang sarili nilang gulo. At ikaw, kung kaya mong manahimik sa tamang panahon, kaya mo ring palayain ang sarili mo. Pero ibang lesson na yan. Sa ngayon, manahimik ka pero huwag kang manatiling nakatigil. Panglima, walang darating. Nasa iyo ang lahat. May kakaiba talaga sa pagiging tao. Pwede kang mabuhay sa gitna ng milyon-milyong tao at pakiramdam mo pa rin mag-isa ka. Siguro minsan, katabi mo na ang taong labis kang kilala pero parang lumulubog ka pa rin sa hukay na tanging ikaw lang ang nakakakita. Yung pakiramdam na tahimik kang umaasa na may aabot ng kamay para hilain ka paakyat, nakakasakal yun. Pero yung mismong paghihintay na yon ang magiging bitag dahil ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi na walang magliligtas sa iyo, kundi walang makakagawa nun. Para sa Stoics, hindi pesimismo yan, kundi kalayaan. Tinuturo ng Stoic na filosofiya na sa sandaling umasa ka ng tulong mula sa iba, nawala na ang kapangyarihan mo. Ang o toong pagliligtas, nagsisimula yan sa sarili mo. Tahimik, tuloy-tuloy, walang nakatingin. Parang isang sundalong nawala sa gubat. Walang mapa, walang signal, walang kasamang iba. Hindi siya uupo at maghihintay ng tulong. Titingnan niya anong meron siya. Hahanapin ang direksyon at magsisimulang maglakad. Kahit hindi sigurado kung saan mapupunta. Pag inasa mo sa iba ang pag-intindi, pag-aayos o pagligtas sa iyo, nilalagay mo ang sarili mo sa passive na posisyon. Mas malala pa, ibinibigay mo ang kontrol ng mundo mo sa taong hindi naman kayang hawakan yan. Tingnan mo si Harriet Jacobs, isang babaeng isinilang na alipin noong ika-19 na siglo Amerika. Matapos niyang makatakas, 7 taon siyang nagtago sa atik na sobrang sikip, hindi makatayong tuwid, hindi makakita ng araw. Sa dilim na yon, wala siyang mapagkakatiwalaan at yun mismo ang nagpatibay sa kanya. Walang reklamo, walang tagasagip, pero nabuhay siya at naging isa sa pinakamatapang na boses ng abolisyonista. Tanungin mo ang sarili mo, kung walang tutulong, babagsak ka ba o madidiskubre mo ang lakas na hindi mo akalaing meron? Imbes na maghanap ng taong makakaintindi, aralin mong intindihin ang sarili mo. Magsimula ka sa maliit. Umupo ka kasama ng pinakamadilim mong iniisip. Obserbahan mo, anong hinihintay mo galing sa iba? At subukan mong ibigay sa sarili mo. Naghihintay ka ng validation? Kilalanin mo effort mo ngayon. Umaasang may makikinig? Bigyan mo ang sarili mo ng 10 minutong tahimik na presensya. Walang phone, walang palusot. Hindi madali, pero posible. Siguro may parte sa'yo na umaasang may darating ding magbabago ng lahat. Pero mas titibay ka pag natutunan mong bitawan yung pag-asang iyon. Totoo, walang makakaintindi ng buo sa'yo. Kasi hindi sila nabubuhay sa loob mo. Kapag tinanggap mo yon, mas lalaya ka. At ang ganitong kalayaan, mas mahalaga pa kaysa comfort o empathy. Ito ang kapangyarihan para itigil ang paghihintay at simulan mong iligtas ang sarili mo. Kung umabot ka pa dito, ibig sabihin handa kang harapin ang kalungkutan. Hindi mo ito tinatakbuhan. Mahalaga yon. Hindi lahat kayang makinig dito ng matagal. Kung may umantig sa'yo dito, mag-like ka para sa sarili mo at para rin sa lahat ng tahimik na lumalaban. Nasa kalagitnaan pa lang tayo. Mas lalalim pa sa susunod, huwag mong palampasin. Pang-6, training ito, hindi parusa. Pakiramdam mo parang pinaparusahan ka ng buhay. Hindi ba? Yung tipong sunod-sunod ang hirap, lahat ng effort parang wala lang. Yung bawat gising parang panibagong araw ng tahimik na pagdurusa.
Pero paano kung iba't iba mo siya tiningnan? Tinuro ng Stoics na ang paghihirap ay hindi sumpa. Isa itong pagsubok, hindi para basagin ka, kundi para gawing hindi matibag. Hindi andyan ang sakit para durugin ka, parang apoy sa gintuyan. Hindi para sunugin ka hanggang maging abo, kundi para tanggalin ang lahat ng mahina. Habang tahimik mong nilalabanan ang mga demonyo mo, hindi ka nakatigil, inuukit mo ang sarili mo, oras-oras, minuto-minuto, kahit walang nakakakita. Parang bakal sa pugon ng apoy. Yung pakiramdam mong parusa ngayon, yun ang init na magbabago sa'yo mula marupok papuntang matibay. Ang sakit ay hindi patunay na naliligaw ka, kundi signal na pinapantayan mo ang sarili mong limitasyon. Isipin mo si Florence Nightingale, nagtatag ng modernong nursing. Hindi lang sakit at digmaan ang hinarap niya, pati isang lipunang naniniwalang pang-asawa lang ang papel ng babae. Nagtatrabaho siya hanggang pagod, kadalasan mag-isa, pinuna at hindi pinansin. Pero hindi niya tinuring na parusa yon. Tuloy lang siya araw-araw kasi alam niya, walang matinong espada na hinulma ng puro papuri. Ang katotohanan, walang darating para iligtas ka. At hindi yon trahedya, kundi kalayaan. Kasi kapag tumigil ka ng umasa sa iba, doon mo talagang sisimulang buuin ang tunay na lakas. Isang paraan para sanayin ang muscle na yon araw-araw. Gawin mo ang bagay na pinakaayaw mong gawin. Kahit walang pumipilit sa'yo, walang nanonood, walang papuri. Linisin mo ang kalat na matagal mo nang iniiwasan. Tapusin mo ang matagal mo nang pinopostpone. Manahimik ka kahit gusto mong sumagot pabalik. Yan ang paraan mo para kunin ulit ang kontrol. At alam mo, hindi mo pa agad mapapansin ang pagbabago. Ang tunay na paglago, hindi maingay. Dahan-dahan siyang lumalalim. Parang tubig na paulit-ulit na bumabago sa bato. Tahimik, tuloy-tuloy, hindi mapipigilan. Isang araw may mangyaring pamilyar at nahuli mong iba na ang reaksyon mo. Hindi dahil tumigil ka ng makaramdam, kundi dahil natutunan mo nang tumayo sa labas ng damdamin mo. Doon mo malalaman na lumipat ka na sa susunod na aralin. Ang mga emosyon ay parang mga alon lang, sa ibabaw, sa ilalim nila ay yung bahagi ng sarili mong sinanay mong maging matatag, tahimik, at hindi natitinag. Pangpito, ang emosyon ay nagbabago. Ang isip mo nananatili. Nakaupo ka na ba sa bus habang umuulan sa labas? Tapos parang pati sa loob ng isip mo, lahat kulay abo. Minsan isang na-miss na email, isang tingin na parang wala ka lang, o isang simpleng linya na parang suntok sa kumpiyansa mo. Walang nakakakita, tahimik ka lang, pero sa loob mo, parang sumisigaw ang emosyon mo. Nakakagulat kung paanong isang masamang isip, isang maliit lang, pwedeng sakupin ang buong mood mo. Binabago nito, paano ka maglakad, magsalita, pati paghinga mo. Itinuturo ng Stoicism, hindi ka kalaban ng emosyon mo, bisita lang sila. Pwede mong pagbuksan ng pinto, pero di mo kailangan alukin ng tsaa. Pag sineryoso mo, parang panahon lang ang emosyon, minsan maaraw, minsan maulan, pero hindi mo hinahayaan yung ulan na makalimutan mo kung sino ka. Bakit mo hahayaang ang lumilipas na damdamin ang magtakda ng pagkatao mo? Hindi pinipigil ng Stoics ang emosyon nila. Hinahayaan nilang umusbong, pinagmamasdan, tapos pinapalampas. Parang tao sa tabing dagat, hindi mapipigilan ang alon, pero pwedeng matutong manatiling matatag kapag dumating ito. Maganda rito, ang katatagan hindi dahil wala kang emosyon, kundi dahil hindi mo pinapatakbo ang buhay mo base lang sa nararamdaman. Yan ang kaibahan ng natatangay kumpara sa naninindigan. Kita mo yan sa mga taong nasa matinding pressure. Yung ER doctor na tuloy-tuloy ang 12 oras na shift. Entrepreneur na naubos ang lahat pero tumutuloy. Single mom na halos wala ng lakas pero maaga pa ring gigising para ipagluto ang anak. Hindi sila superheroes pero alam nila na kapag emosyon ang masusunod, walang matitira. Hindi lang sinasabi ng tao pero lahat na daanan na ito, tumatawid ng mga araw na gusto mo nang sumuko, hindi dahil sa motibasyon kundi disiplina. Subukan mo to. Tuwing may emosyon, huwag ka agad mag-react. Huminto bago kumilos. Pangalanan mo, parang ipinapakilala mo ang bisita, anxiety, galit, inggit. Hindi naman nito agad aalisin ang emosyon, pero bibigyan ka ng distansya at minsan, ang distansyang yan sapat na para hindi ka lamunin ng buo. Kahit ang Bible, sabi sa Romans
Be transformed by the renewing of your mind. Hindi mo maiiwasan ang emosyon, pero matutunan mong palampasin ito nang hindi ka natatangay. Paalala ng Stoicism, hindi mo mapapatigil ang ulan, pero pwede mong piliin saan ka tatayo pag dumating ang emosyon. Hindi laging kailangan baguhin agad ang nararamdaman mo. Minsan ang karunungan ay simpleng pagkakita na inaatake ka, pero kalmadong ginagawa pa rin ang kailangan. Hindi dahil di ka nakakaramdam, kundi dahil ayaw mong damdamin ang magtakda ng pagkatao mo. Tanong, gusto mo bang mabuhay bilang humahawak ng renda o parang kabayong kinakaladkad ng bawat kurap ng isipan mo? At kung pakiramdam mo, kailangan mo munang maging okay bago gawin ang tama, baka nahuhulog ka sa pinakakaraniwan at mapanlinlang na paniniwala na kailangang nauuna ang lakas bago kumilos. Ang susunod na aralin, hindi mo kailangang maging okay. Ang kailangan mo lang ay lakas ng loob para wag tumigil. Pangwalo, hindi mo kailangang maging okay para umusad. Minsan nagigising ka, pakiramdam mo parang unti-unting nadudurog ang isip mo. Walang malinaw na dahilan, walang biglang sakit, walang bagong pighati. Basta mabigat lang, parang pagod na hindi naaalis, parang ulap na dumidikit. Doon magsisimula ang boses sa isip mo. Kailangan mong maging okay bago ka gumawa ng kahit ano. Iyan ang bitag, pinakakaraniwan para sa mga tahimik na nahihirapan. Ang maling paniniwala na dapat okay ka muna bago ka pwedeng umusad. Ayaw nito ng isang siglong filosofiya. Alam nito ang totoo. Karamihan ng panahon, hindi ka naman handa. At kapag hinintay mong maging ayos ka muna, mauuntog ka lang sa cycle ng pagdududa, awa sa sarili, at kawalang laban. Isipin mo si Theodore Roosevelt, sakiting bata, asthmatic, payat, madalas pagbuntunan ng pambubuli. Pero hindi niya hinintay na maging malakas siya bago kumilos. Sinanay niya sarili niya sa matinding routine. Pinatatag katawan, pinatalim isip. Ang sabi niya, gawa ng kaya mo sa kung saan ka. Parang simple, pero galing iyon sa taong hindi humihingi ng permiso sa nararamdaman bago kumilos. Ikaw, napilitan ka na bang pumasok sa trabaho, magpasa ng requirement, tumawag kahit magulo isip mo? At nung nagawa mo, na-realize mong kahit hindi ka okay, gumalaw ka pa din. Baka yun nga ang punto. Hindi mo kailangan ng perfect clarity or peace. Minsan, isang maliit na aksyon lang sapat na para mabasag ang paralysis. Pag ang lahat sobrang nakaka-overwhelm, pumili ng isang klaro, limitadong kilos. Hindi i-improve ko ang sarili ko, kundi tumayo at magtiklop ng labahan. Hindi kailangan ko maging productive, kundi mag-reply sa isang email na hindi pa nasasagot. Heto ang totoo. Specific action mas nakakalampas sa emotional fog kaysa puro analysis. Parang naligaw ka sa gubat, hindi mo naman kailangang iguhit uli ang buong mapa, tumingin ka lang sa paanan mo, pumili ng direksyon, at sumabay ng isang hakbang. Tignan mo ang mga wartime leaders, CEOs na nasa gitna ng krisis, single mothers na sinusubukang itawid lahat. Wala namang okay sa kanila nung kumilos sila. Pagod sila, natatakot, lubos na na-overwhelm. Pero hindi sila tumigil, kasi alam nila, emosyonal na katatagan, hindi prerequisite. Resulta ito ng kilos. Kaya imbis na itanong na, paano ako magiging okay? Itanong mo, ano ang pwede kong gawin ngayon kahit hindi ako okay? Yun ang magbibigay sa iyo ng matibay na sandigan sa gitna ng bagyo. At pag nagsimula ka, kahit hakbang lang, huwag kang magtaka kung lost ka pa din. Hindi ka nagkakamali, parte lang talaga ng proseso. Sa kalaunan, habang naglalakad ka sa loob ng fog, mapapaisip ka, saan ba talaga ako papunta? Ano bang silbi nito lahat? Pag ganun na ang tanong mo, oras na para sa panibagong aralin. Pag parang walang kwenta lahat, bumalik ka sa pinakamaliit na dahilan para mabuhay. Kasi minsan, ang layunin hindi sa pag-unawa ng kahulugan, kundi sa hindi pagsuko. Isang hinga lang, isa-isa. Pangsyam, pag naligaw, bumalik sa munting bagay. May mga sandaling nakatayo ka sa kwarto mong pamilyar. Tingin ka sa kalat na lamesa, bundok ng hindi tiklop na labada, mga gawaing hindi matapos-tapos, at wala kang gana magsimula.
Hindi ka naman malungkot, hindi rin galit. Parang walang laman lang. Dahan-dahang pagkapagod na parang lagnat na di mo alam kung kailan mawawala. Mapapatanong ka, ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Kailan kaya matatapos itong ganito? Pero habang pilit mong iniisip paano makatakas, lalo lang lumalabo ang lahat. Wala kang malinaw na simula o matapos. Itinuturo ng Stoic philosophy. Kapag lahat parang masyadong mabigat, hindi mo kailangang lutasin ang buong formula ng buhay mo. Lutasin mo lang yung nasa harap mo ngayon. Hindi buong problema, isang maliit na kalkulasyon lang. Isang opisina worker na sobrang pagod, uuwi, tatayo lang sa El Ababo, nakatitig sa kalat, pending deadlines, magulong kwarto, gusot na isipan. Pero magsisimula siya sa paghuhugas ng isang baso. Maliit lang na gawa, ilang minuto lang, pero may hatid na kaayusan. Doon siya unti-unting bumabalik sa kasalukuyan. Isang binatang ligaw sa karir, hindi alam kung para saan pa siya gumigising. Lumilipas ang araw na parang ulap. Hindi kayang gumawa ng resume. Hindi alam paano magsimula maghanap ng trabaho. Pero pinunasan niya desk niya. Hindi nito agad mababago ang buhay niya. Pero linis lang ng sapat para makaupo. Bubuksan niya laptop, magta-type ng ilang linya. Hindi para tapusin ang malaki agad, kundi para ipaalala sa sarili na hindi pa siya sumusuko. Hindi hinihingi ng stoicism na magmartsa ka na laging malinaw at may kumpiyansa sa gitna ng gulo. Ang hinihingi lang nito ay gumalaw ka, hindi naman kailangang tama ang direksyon. Basta paabante. Kung hindi mo kayang linisin ang buong kwarto, tiklupin mo lang ang isang damit. Kung hindi mo matapos ang buong plano, isulat mo lang ang isang bagay na kaya mong gawin ngayon. Kung hindi mo kayang gumaan ang pakiramdam mo, tumayo ka, umupo ng maayos, at uminom ng isang baso ng tubig. Simple. Ordinaryo. Pero sapat na para mawasak yung loop ng pagkaparalisa. Nasubukan mo na ba tumayo sa gitna ng kawalan? Hindi para baguhin ang mundo, pero para patunayan sa sarili mong hawak mo pa rin ang katawan mo. Yung simpleng kilos na yon na di man lang mapansin ng iba, yun na ang simula ng pagbabalik. At sa huli, kung iniisip mong ikaw lang ang tahimik na bumubuhat ng bigat na ito, malalaman mong napakaraming tao na rin ang nagtupi ng kumot, nagpunas ng mesa, nagpainit ng kanin. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili nila. Nahulog din sila, pero nag-umpisa ulit gamit ang pinakamaliit na hakbang. Kaya nandito pa rin sila, tulad mo. Pang-10, kahit ang malalakas ay bumagsak ng tahimik. May kakaibang nangyayari kapag mag-isa mong dinadala ang sakit. Parang naniniwala kang ikaw lang ang mahina. Ikaw lang ang nabubuwag. Lulunin ng katahimikan ang lahat ng tunog sa loob mo. At unti-unti mong maiisip na ikaw na lang ang naliligaw sa mundo na puno ng mga taong parang ayos lang. Pero sandali, subukan mong isipin ito ng iba. Si Napoleon, palpak sa Russia at ipinatapon. Si Abraham Lincoln, sunod-sunod ang talo at kabiguan bago siya nakilala. Si Nelson Mandela, halos 30 taon na nakulong. Ang pag-iisa niya di nakita ng mundo. Ang alam lang ng lahat, yung tagumpay niya pagkatapos. Bawat isa sa kanila, bago pahangaan, bumagsak din. Tahimik nilang nilabanan ang dilim, walang nakakakita. Hindi tinuturo ng stoicism na takbuhan mo ang sakit, kundi harapin ito ng taas noo. Isinulat ni Epictetus, mas malaki ang hirap, mas malaki ang karangalan sa pagdaig dito. Nasubukan mo bang isipin anong mangyayari kung sumuko sila nung walang nakatingin? Kung sumuko si Mandela sa 13 taon, kung tinanggap ni Lincoln na para talaga siyang mabigo, yung laban mo, kahit walang nakakakita, hindi ibig sabihin hindi totoo. Doon ka hinuhubog, parang bakal sa apoy, tuwing nagigising ka sa umaga na ayaw mo naman, tuwing kumikilos ka kahit ubos ka na. Yan ang tunay na lakas, walang spotlight, walang audience. At baka yung dahilan kung bakit pakiramdam mo mag-isa ka, ay siya palang nagdudugtong sayo sa pinakamatatag na tao na nabuhay. Lahat sila, dumaan sa sandaling walang sumagip, pero tumayo pa rin sila. Hindi naman kailangang mamuno ka ng bansa o magpasimula ng revolusyon. Ang mahalaga, nilalabanan mong manatiling nakatayo, at hindi yon maliit na laban.
Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo para makabangon. Minsan sapat na yung tiklopin yung kumot na natambak sa silya, hugasan ang baso ng kahapon, o bumangon kahit mabigat ang ulo mo. Yung mga maliit at simpleng kilos na yon ay paraan para ipaalam sa mundo at sa sarili mo na hindi ka sumusuko. Bawat simpleng gawain ay tahimik mong binabawi ang sarili mo, isang matatag na hakbang pabalik sa kontrol. Hindi mo kailangan maramdaman na okay ka bago kumilos. Yung pagkilos mismo ang mag-aahon sa iyo sa dilim. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ang pinakamatibay na kaluluwa. Yung minsan ding bumagsak sa katahimikan at tumayo ng walang palakpakan. At kung kaya nila, kaya mo rin. Hindi mo kailangang maghintay na sabihin ng iba na karapat-dapat ka. Simulan mo na ngayon, gawin mo ang susunod na hakbang. Walang spotlight, walang sigawan. Ikaw lang, gumagalaw pa rin. Katatapos lang nating talakayin ang 10 leksyon mula sa Stoic philosophy. 10 tahimik na lifeline para sa mga lumalaban sa dilim. Hindi ito mga abstract na konsepto, mga panloob na kompas ito na hinasa ng libu-libong taon. Paalala na ang sakit, hindi kabiguan. Ang emosyon, hindi kaaway. Ang katahimikan, hindi nangangahulugang nag-iisa ka. Pwedeng hindi ka pa okay, pero pwede ka pa ring umabante. Ang tunay na lakas, madalas hinuhubog sa mga sandaling walang nakakakita. Sa mundong puno ng ingay at pressure, yung simpleng lakas na nakatayo ka pa, tahimik, matatag, ay di pangkaraniwang bagay. Hindi pinapadali ng stoicism ang buhay, pero pinapalakas ka nito. At kung may isang bagay na dapat mong bitbitin mula sa video na ito yon. Hindi mo kailangan ng basbas ng iba para maging karapat-dapat. Yung simpleng pag-andar mo dito, tahimik na hindi sumusuko, iyon na mismo ang tagumpay. Kung may tumama sa iyo sa narinig mo, kwento ka sa baba, ano ang pinagdadaanan mo o kahit sabihin mo lang na kumakapit ka pa rin. At kung gusto mong patuloy na maglakad sa landas ng tahimik, na lakas at grounded na tibay, mag-subscribe ka. Araw-araw maghuhubog tayo ng bagong armor para sa isip, hindi para itago ang sarili, kundi para gawing diretso ang pagharap sa buhay, may malinaw na mata at pusong hindi matinag.